Nako, breaking news! Delikado ka ngayon, tagilid ka ngayon dito, Sentry. No? Isang judge na si Antonio Lubao ay tutulong dito kay negosyante si Sammy Uy. No? Kasi alam naman natin na itong si Sammy Uy ay siyasabi di umano, pulburon road lord daw. No? Ayoko na banggitin yung word, alam niyo na kung ano yun. No? Pulburon Lord daw, itong si Sammy Uy, no? Meron ba naman Pulburon Lord na nakalantad, no? Open book siya, no? Na porkit ba 181 million nag-donate kay Duterte sa campaign, laking-laki na yung mata nila. Wow, daming pera! Sa kukuha ng pera yan, ng ganyang kalaki. Alam mo, sa mga negosyante, ang 180 million, napakaliit niyan. Napakabarya niyan. Kay Chabit, kay Sammy Uy, kay naku, yung mga negosyante diyan, yan si Bongo, bago maging senador yan, negosyante na yan. Yeah? Maliit sa kanila yung mga ganyang 100 million. Backup, isipin mo, si Willie Revilla yata, napakalit lang halaga ng ganyan eh. Di ba? Yun lang yun ha. What if pa kaya negosyante yung kinalat, Ramon Ang, kagaya nila, Atong Ang. Napakaliit yan. Di ba Atong Ang nga, sabi ni Remulla, kumikita ng 1 billion a day, a day. 1 billion. Imagine. Napakabarya ng 181 million na yan na campaign donor ng kay Duterte, no? Hangang-hanga sila diyan. Sampalatayan sila. Wow! Natuklasan niya si Sammy Uy. Bakit anya kung si Sammy Uy walang kasalanan, bakit hindi magsampa ng demanda? Ano isasampa ni Sammy Uy ng demanda? Pagsampa naman yan, papagod lang siya. Negosyante siya. Papahirapan niya ng sarili niya. Hindi na siya kailangan patunayan sa sarili niya, mayaman na siya. Dito totoo lang, ito real talk tayo sa based in science tayo Ikaw ba naman, magsasampa ka ng ano pa sampa mo? Pero andito si Antonio Lubao na magtutulong daw kay Sammy Uy na sabi, Sammy, my friend, let us sue Trillanes for cyber libel and for perjury. Sabi mo, ikakasuhan ng perjury sa cyber libel. Ano ba yan? No, may bill yan eh. Di ba? Aaksaya lang panahon si Sammy Uy dyan. Di ba? Okay sana kung trafficking yan. Di ba? Sasampa ni Sammy yan. Di ba? Kaso, mag-aaksaya ng panahon siya dito. Di ba? Kasi kung talagang itong si Trillanes, sir, ito lang kung talagang si Sammy Uy ay pulburon lord na sinasabi mo, bakit hindi mo pinahuli? Ikaw pa nakakaalam eh. Di ba? Ikaw pala dapat, kung may malasakit ka, kilusin mo yan. Kasi kung ang pulbulon lord, marami maapektuhan, di ba? Siya yung pinagsisimula ng mga sige, palagay natin si Duterte, no? Nakisangkot diya. Palagay natin, no? Kakampi ni Duterte yan. Ikaw ba bilang isang tao na may kapangyarihan, napapakilos mo lahat at kakampi mo naman siguro ang administrasyon? Hindi ko sigurado pero hindi mo ba papahuli yung sinasabi mong si Sammy Uy kung talagang talagang inaano mong pulburon lord yan? Hindi mo naman siya papahuli? Di ba? Hindi mo na siya gagawin action? Mas i-action na mo si Duterte? Isa lang ibig sabihin nun. Mas inuna mo galit mo kay Duterte kaysa sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Akala ko ba kapakanan ng mamamayang Pilipino kaya yun inaano si Duterte? Kasi marami na apekto ang EJK, marami na apekto si Duterte. O galit lang talaga ninyo kay Pangulong Duterte dati? Di ba? Kasi ako pauhuli ko yan. Kung may power ako, isusuplong ko sa ano yan. Si Sammy, ganyan yan. Di ba? Anong katunayan? Ito lang, anong katunayan mo? Na madaling sabihin na pulburon lord yan. Yan sa amin. Sige, maniniwala ibang tao na kay Duterte. Pero anong katunayan mo? Sige, may katunayan ka, nagbigay ng pera. Napakadali magbigay ng pera isang bilyonaryo. Baliwala yan. Baliwala sa kanila ang 81 million magbigay, sabihin ko sa inyo. Di ba? Barya yan kung talaga kumikita ng bilyon-bilyon ng pera ng negosyo. Hindi mo ba inalam muna negosyo ni Sammy Uy? Hindi ko pinatitangkol sa Sammy Uy dito maging patas na tayo ito. Ang kailangan dito ebidensya. Ngayon ito, magsasampa ng kaso. Re-rest back ngayon si Sammy Uy. Di ba? Di natin alam. Dito sabi kasi, umani ng attention online ang pahayag ng isang retired judge matapos nitong tahasam na depensahan ang Davao-based businessman na si Sammy Uy laban sa aligasyon dati si Senador Antonio Trillanes. Kasi ang nangyayari, sabi niya, pinaka-safe na lugar sa bansa ngayon ay dati Davao. Alam mo ko, hanggang ngayon Davao pa rin Bakit mo sasabihin iba, pinaka-delikadong lugar Davao? Sinisira nila yung image ng Duterte sa sambayan ng Pilipino. Pilit nilang sinisira lahat ng image ng Duterte
sa tiga Davao. Di ba? Imagine, sa mga taga Luzon yan, hindi nyo masira yung image ng Duterte. What if pa kayo sa Davao? Alam ng mga taga Davao kung ano mga Duterte. Sasabi, maraming galit sa mga Duterte sa Davao. Syempre, sabi niya ng Biblia walang propeta sa sariling bayan. Di ba? Hindi ka pwedeng maging perfecto sa sarili mong bayan. Na lahat, hindi, alam mo, kahit anong anghel na bumaba mula sa langit, dito sa lupa, may uusig-uusig sa'yo. Sa Sodom at Gomora nga, 2 anghel bumaba sa lupa. Anong ginawa ng mga taga Sodom at Gomora? Anong ginawa nila? Di ba? Binastos pa rin ng mga taga Sodom at Gomora. Wala sa ganun yun. Ikaw, kahit si Duterte, may maraming galit pa rin sa Davao kahit anong pagkatao mo. Maraming galit pa rin sa'yo sa isang lugar. Hindi mawawala yun. Natural ng mundo yun. Di ba? Ikaanya magulo sa Davao. Di ba? May balita ngayon sa Davao ata yung nangyari, yung suntukan. Magulo pala Davao Bakit? Lahat ba ng lugar walang suntukan? Lahat, huwag nyo titignan lakit. Pinupokus sila Davao Ingit na ingit sila sa Davao kasi ang Davao, alam ko walang flood control. Wala silang makita. Kung meron, pinakita nyo na. Kailan nyo yung mga vlogger, kagaya ni si Jesus Duque, si Madaraho, kailan nyo yung mataba na vlogger na DDS. Di ba? Sinisiwalat niya yung taga Ilocos Norte, may flood control, yung mga sahig kulang sa bakal. Di ba? Sinisiwalat niya sa Ilocos Norte. Lahat yung baluarte yata ni BBM. Bakit sa Davao walang vlogger na pupunta doon? O walang nagmi-media doon para tuklasin kung may flood control issue ang Davao. Bakit wala hanggang ngayon? Bagkus nakikita yung mga gandang structure ng Davao. Sige nga, ano kasiraan ng Davao? Ilabas nyo na. Ilabas nyo na. Kung may kurakot ang Duterte, ilabas nyo na. Di ba? Napakadali ng laban na yun Ilabas na natin para talaga matapos na isabay na natin. Di ba? Also, paporket ba Davao, businessman na si Sami Uy? Ganyan na. Alam mo talaga sinisira nila image ng Davao no? Sami Uy, Pulburon Lord. Si Bongo daw, ganyan, yung ang dami nilang sinasabi basta pag Davao. Kasi ang ganda ng image ng Davao Most safety ata yan sinisira nila para lahat ng malihis mapunta sa sa Naga. Di ba? Parang ganoon parang ganoon lang, no? Ito. Pakinggan muna natin itong si Manong Chabit sa kanyang pahayag, no? Dito muna tayo kay Manong Chabit. Manong Chabit, pasensya na kayo kasi may mga nagsusulong pala na maging Vice President kayo ni Sara Duterte. Manong Chabit, siguro mas maganda po para sa akin sumuporta na lang po kayo kasi mas mangyayari po hindi naman po talaga siguro yung mga grupo na yung respeto na lang gusto kayo maging Vice President ni Sara Duterte. Sinusulong nila. Pero kalamitan po sa majority ng Pilipino, mas maganda po taga-suporta na lang po kayo or maging ticket kayo ng senador kung gusto nyo. Pero Vice President po, parang medyo tayo dyan. Hindi tayo agree dyan, sir. Yun lang po. Paikay niya po sinabi ni Chabi. Yung mga nagsasalita, sila inimbisiga. Kinukulong pa. Yung mga tinuturo, like now, nagsalita na si Speaker Martin. Sinabi na niya lahat. Involved ang executive. Di ba? Di ba ito wag nating gawin wag nating pahirapan natin sarili. Kasi kaya kayo nahihirapan mag-isip na isang bagay. Una, na-overwhelm na kayo sa balita. Na-overwhelm na kayo, nagbabakbakan ng Duterte sa DDS sa Pinklawan. Pero hindi nyo alam, inuurot lang kayo ng mga Pinklawan. Nabakbakan nyo, sige mga DDS, kayo magbakbakan. Ang ginagawa ng Pinklawan ngayon, hindi sila namamagitan Inuurot nila ang bawat isa na magbakbakan yan. Para lumabas, pag tumakbo ang isa sa kanilang magbe-presidente sa Pinklawan, may matangay sa DDS, may matangay sa loyalista. Papuna sa kanila. Yan ang ginagawa ng naratibo ng mga yan Yan ang aking teorya. Ngayon, dito naman, sa usaping ito, huwag nyo kayo matikas ang puso nyo. Si Martin na nagsabi, alam ka naman bayaran ng mga Duterte si Martin. Alam ka naman DDS na si Martin na naman. O siya sabi nila, isa dating taga SMNI dating kay Kibuloy, sinasabi na, alam nyo na, ayaw mabanggit ng pangalan. Tuso yun tuso. Sabi niya, ginagamit ngayon ng mga DDS si Martin Romualdez. Ano sinasabi mo ginagamit? Martin, ginagamit ka daw ng matandang yon. Sabi, ng mga DDS. Payag ka, Martin? Anong sinasabi niya ginagamit ng DDS si Martin? Si Martin nagsalita Hindi naman siya inutusan Ano ba klaseng gamit ang sinasabi mo? Yung ginagamit yung statement niya?
Totoo naman sinabi niya yun eh. Di ba? Hindi pinapabura ng mga DDS si Martin. Ha? Ang ginagawa na niya, gusto nilang si Martin, magsalita talagang todo na. Hindi mawawala siyempre yun, kahit si Saldi. Di ba? Ano parang ginagamit si Martin? Pwede ba yun? Si Martin nagsiwalat sa executive. Ayan si Chavit nagsasabi Ilang niya tinanong. Pero alam na natin lahat yan. Involved ang executive. Sino executive? President Marcos. Sino ba executive? Magde-deny pa, ahensya, maraming executive. Mambihira naman, From the very beginning, sabi ko na mastermind, dalawa. Si Martin and Marcos. So, recruit nila Saldi ko to do the dirty job. Yes. And then, nung nagbakasyon, Sige, palagay natin hindi siya mastermind. Sino? Sige nga, sagutin nyo sino. Di ba? Sino mastermind? Munting ka alam mo, itapik mo naman kay Sara. Ano kay Sara? Bakit ko itapik si Sara? Nag-impeach na nga si Sara. Nasa procedure na nga. Kailangan pa akong i-push ko yun? Tama yung ginawa para maimbestigahan si Sara, para malaman nila na walang kasalanan si Sara. Pero nangyayari, fishing expedition. Ba't ko itatapik si Sara? Ginagawa na nga nila yung, dapat, kaya tinatapik natin itong flood control issue, dahil mas ito ang pinakamalaking kaba ng bayan at malaki ang nakurakot. ayaw ng pabalikin, gusto ibintang lahat sa kanya, nakahalata. So, nagsalita, no? In 7 days, may kaso na, may warrant pa rin. Ngayon, nagsalita si Martin, bakit wala na? Siya sabi nila, kasuhan nila si Speaker Pati Romualdez. Wala naman nangyari yan. Nung nagsalita, nagsabi ng totoo, nawala na. Question lang mo, Manong Chavit. Si Saldi ko kasi nag-release ng mga videos with allegations. Ano sa tingin nyo yung mga sinabi po ni Congressman ko at yun na ba lahat yung kailangan niyang sabihin? O may tinatago pa siya? Hindi, meron. Siya pinagawa eh. Okay. Paano niya magagawa yan kung siya lang? Hindi, ayaw maniwala ng mga vloggers dyan. Yung mga kakampi ng administrasyon na vlogger, ayaw maniwala dyan. Ayaw nilang pakinggan yung ganyang statement na pwede ba niya gawin ni Saldi mag-isa yan? Ang sagot nila, oo. Siyempre, para sabihin, si Saldi lang talaga may kasalanan. Pero sa natural po, para mo sinabi ganito yung buong bahay na yan, nagko-construction, ilang gumagawa kalamitan sa construction sa buong bahay? Nakikita nyo minsan, di ba nasa more than 20 person o 20 person gumagawa ng bahay? Di ba? Hindi kayang gawin ng mag-isa lang yon. O ngayon, ganito kay Saldi, parang ganito. Yung construction ng bahay na itinayo yan, isa lang ang gumawa niyan. Sa maximum panahon, siya lang mag-isa gumawa niyan? Oo, siya lang. Hindi ako maniniwala. Siya architect, siya construction, siya mason, siya lahat ng gumawa ng mag-isang bahay na yon. Pwede siya gumawa ng mag-isa ng bahay na yun, pero aabutin ng mga 5 taon siguro. Siya lang mag-isa. Hindi niya kakayanin yun. Ganun katumbas nun. Yung analogy na yun. Ganun katumbas nun. Na pag sinabi mo si Saldi ko, siya lang, para siyang gumawa ng isang bahay na mag-isa lang o kaya building na mag-isa lang. O wag na pala bahay, building na lang. Kaya ba yun? Imposible na kung building. Yung bahay pwede pa yung building, isang tao lang gumawa. Wala na maniniwala niya. Parang ganun. Pinagpipilitan ng mga vlogger na si Saldi lang yan. Parang nga naman, hindi makarating kung kayo-kaninong tuturo para kay Saldi lang talaga. Di ba? Committee on Appropriation is the most important in Congress. Sino mag-appoint? Buboto. Si Speaker. Tama. Saan ang blessing? Tama. Sa presidente. Marcos. Okay. Pinahapyawalan natin yan. Nasa linya po ng dito natin kasi makikita talaga, huwag mo titignan yung politiko. Porket yung isang tao nagsasalita, BBM siya o DDS siya, huwag yung titignan yon. Ako ganoon ako Halimbawa, may DDS na salita, kagaya ni Palsis. Hindi porket pink lawan si Palsis, yung Atty. Palsis, wala ka nang makikita magandang bagay sa kanya. May mga nakikita ko sa post niya magandang bagay, may point siya.
hindi ko siya nilalagay sa kalagayan na kung saan pinklawan to, walang kumita to. Hindi ganoon. Di ba? Halimbawa si Jokno, pinklawan, galit ka. Pero hindi. Galit ka lang dapat doon sa mga sinasabi niya tungkol sa mga bagay na alam mong mali. Tututulan mo yon. Pero kung halimbawa si Jokno, si Shell Jokno, nakikinig ako sa mga ano niya, pagiging abogado niya. Magaling na abogado rin siya. Pag napainggan mo yung mga batas niyang inaano, okay din pala to Pakikinggan mo. Di ba? Hindi porket sa isang puno, nakakita ka ng sirang bunga, lahat yung ayaw mo nang kainin. Hindi ganun. Kailangan sa isang puno, pag may nakita ka mga sira, iwasan mo lang yung mga sira. Pitasin mo yung maganda. May matututunan ka Kasi pag yung sa sarili mo lang masusunod, wala yan. Kaya din ang ginagawa nila sa mga Duterte. Ika-anya si Duterte, walang ginawang maganda. Pwede ba yun? Based sa science, based sa Biblia, hindi totoo yung sinasabi mo Di ba? At ang isang tao may magagawang kabutihan niya kahit napakasama niyan. Sipin nyo. Di ba? Ganyan tayong tumrato sa sitwasyon. Pero sa sitwasyon ngayon, ang dapat atupagin, itong mga ginagawa ng mga palpa, kagaya ni Pinky. Sawayin natin yan. Kasi yun ang mali Di ba? Alam naman saway mo yung tama. Sasaway mo yung mali. Yung mali at bukod yung tama at bukod yung mali. Gets nyo? Panoorin natin to si Quezon ngayong umaga si Attorney Virgilio Garcia. Si Virgilio Garcia, panoorin natin. Upang makausap po natin, kaugnay po sa mga maiinit na issue sa ating bayan. Attorney, magandang umaga po. Alam mo, masarap yung gantong kausapan Lalo may mga marunong na tayong kaharap. May marami kang matututunan hindi makikinig ka lang, makikibalita ka lang, mag-react ka lang konti. Di ba? Kaya wag niyo ako sisihin na kung more kwento ako, kaysa sa misang balita, hindi. Ang sa akin lang kasi, gusto ko may matutunan kayo. Dahil gada bigkas ng bibig ko, may masustansya kayo makukuha. Di ba? Admar po ang inyong mga kasama. Maraming salamat sa inyong oras. Magandang umaga, Jaded Admar. Magandang umaga sa inyong mga taga-subaybay dito sa Pilipinas at sa kung saan-saang dako ng mundo. Isang pinagpalang umaga dito sa Pilipinas. Thank you, Attorney. Unahin ko lamang itong naging desisyon ng Supreme Court, Attorney, kahapon, kung saan nilinaw po nito na ang salitang fourth read doon sa konstitusyon, kaugnay nga ng pagsisimula ng impeachment trial ng Senado o sa Senado noong mga nakaraan, ay hindi nangangahulugang agad-agad o instantaneous. Ano ho ba ang masasabi po ninyo dito sa bagong desisyon na ito? Hindi na sa petisyon laban po sa Senado sa impeachment trial nga sana ni Vice President Sara Duterte. Para sa akin, parang naging tulay yung decision na yan ng Korte Suprema, naging karagdagan doon sa naunang decision nila sa House of Representatives versus Duterte versus House of Representatives. Nilinaw nila yung salitang fourth read. Ang sabi ng Korte Suprema, pare-parehas kami na constitutional body ko, equal kami, hindi namin sila pwedeng panghimasukan, maliban na lamang kung meron silang grave abuse of discretion. So yung additional provision dun sa ating taligang batas para sa kapangyarihan, karagdagang kapangyarihan ng ating Korte Suprema, na pagka merong umabuso sa kanilang, kahit na co-equal branch, pagka sila ay umabuso sa kanilang kapangyarihan, ay maaari silang pakialaman ng ating Korte Suprema sa pamamagitan ng kanilang power of judicial review. Ano po? So sinapaliwanag ng Korte Suprema, wala tayong precipitate incident dito kasi hindi pa lumalabas yung yung desisyon ng Korte Suprema. Yun lamang nilahad nila kahapon na in-announce nila na lumabas na yung decision at ipinaliwanag nila kung anong ibig sabihin ng fourth read. Yung fourth read sa Tagalog, sa aking interpretation is sa lalong madaling panahon. Tama. Sa kanila sa makatwirang panahon, merong mga gano'n. Basta ito pag impeachment, fourth read. Pero pag flood control, wala. Di ba? Sinabi mong sa lalong makabuluhang panahon, pwedeng bumilis, pwedeng bumagal, depende sa circumstansya ng Senado.
Pero ang ibig lamang sabihin doon ay hindi mo pwedeng antalain, kailangan ipagpatuloy mo. So that when all things being equal, all things being proper, tuloy-tuloy yan. Hindi yan dapat mabalam. Yun yung magandang naging paglilinaw ng Korte Suprema. At ito kasing remedyo na kanilang inadapt, yung mandamus, humihiling ang petitioner na utusan ang Korte Suprema ang Senado na magsimula na sila. Sabi ng Korte Suprema, hindi namin pwedeng gawin sa kanila yon dahil nasa kapangyarihan nila yung ganong klaseng desisyon. Pero kung mag-aantala sila, yan, maaari silang pakialaman kasi meron ng pwede nang ipaliwanag ng Korte Suprema sa lalong madaling panahon, pero hindi naman ganitong katagal kung merong unnecessary delay. So, magandang yung kasing impeachment, napakagandang armas niya ng taong bayan na hindi natutupad ng ating mga mambabantas ng tama, na abuso, nagkakamali. Yun talaga. Ang impeachment po talaga, ang kagandahan Jack, pag may mga abusong opisyalis na talaga nagkasala, gagamiting armas yan para laban doon sa isang opisyalis na nakaupo. Pero ngayon, ginagamit ngayon yan, naaabuso. Minamadali, kung ano-ano mga sinasalpak na, di ba kay Sara? Kung ano-ano mga sinasalpak nilang mga issue kay Sara, na usapang yung Meligis Piatos lang, lustay nakarating na ngayon sa pagbabanta kay BBM daw, nakarating na doon kay Sammy Uy, di ba? Nakesyo daw si Sammy Uy Ano kinalaman ni Sammy Uy sa pagbibigay kay Sara, kay Duterte, na-impeach mo si Duterte, Sara? Una-una, wala ka. Pakita nga natin si Sammy Uy. Saglit lang mga kababayan. Hindi ako mapakali kasi ito talaga importanteng bagay ito Bakit natin si Sammy Uy? Para ma-visual natin kung sino siya. Ayan you may check. Ayun you may check. Ay, ano ba to? Sandali. Sandali lang. Sandali. Babaguhin ko. Pinabibintangan nila si Sammy Uy na talagang in-narrative nila, ayan you may check Sammy Uy, si Cayetano, si Bongo, hindi ko kilala iba, si Sincho Abe, buhay pa, si Pangulong Duterte, si Sammy Uy, iba hindi ko na kilala. Haharap ba naman dyan kung pulburon lord yan? Sipin mo ka, di ba? Kung ano mga pinag-iisip nila, di ba? Kung ano talaga, wala na Kumbaga sa isang kaso nakita mo, halimbawa, may nakita ka, galit na galit ka sa isang tao. Ang kasalanan lang niya, nagnakaw siya, halimbawa. Tapos lahat ng pagnanakaw sa baryo, binintang mo sa kanya. Hindi, siguro sa kabilang baryo siya din nagnakaw niyan. Hindi, ikaw yan, tapos nakita pa kita dati. Madusing ka. Lahat ng puna, ibinibigay mo sa kanya sa pagkakataong yun. So, nagagamit yung impeachment power sa maling paraan. Hindi sa tamang procedure. Di ba? Kaya nga binasuro ng Korte Suprema ng una yan Di ba? Ganyan ginagawa ng mga yan Di ba? Kasi double meaning sila ngayon Kung di man namin ma-impeach si Sara, at least sirang-sira na si Sara sa taong bayan. Ginawa nyo noong 2016 yan Natalo kayo Diretso sa inodoro nga kayo Gagawin nyo naman yun. Wala ba kayong bagong pattern? Wala ba kayong bagong technique na para kaparaanan para si Sara mapababa? Ako may alam ako, 100%. Di ba, si Sara, ang trust rating, 45%. Gusto nyo maging 20%? May alam ako. Hindi ko sasabihin. Ginagamit na panggipit ng tao. It has become... Sige, ituturo ko na kung paano. Konti lang. Gusto nyo si Sara bumaba rating, survey sa pagkabilang pagkapangulong survey, gusto nyo bumaba? Kahit konti lang. Hindi ko sasabihin yung kabuuan. Kahit konti lang. Gusto nyo, gawin nyo yung dating ginagawa ng Pangulong Duterte na masugpo ang kriminal. Matakot sa kanya. Ipapaupuin nyo dilawan? Anong alam ng dilawan? Sige nga, alam nyo ba't binoto si Duterte ng taong bayan?
kasi marami siyang alam na street yung laki sa kalsada, alam yung kalakalan sa kalsada. Iba kasi yung edukasyon na natutunan ng mga Pinklawan kaysa sa laking kalsada. Bigyan ko kayo example. Ha? Alam ba nila yung mga, halimbawa ito, alam ba nila yung yung mga, halimbawa, sa kalsada, yung mga pulis, nagtuturuan minsan niya sa panahon ng Duterte, di ba, nagkakasuplungan. Kaya bang pigilan ng mga Pinklawan, halimbawa, isang Pinklawan na upong presidente, kaya ba nilang pigilan na lumalaganap na transaksyon ng mga maduduming transaksyon sa kalsada? Wala silang alam doon. Ang nakakaalam noon, mga Duterte, yung mga malalalim na transaksyon na sa kalsada na nangyayari, hindi nila alam ng mga Pinklawan yun. Ang nakakaalam noon mga Duterte, kung mga nangyayari, ano yung mga transaksyon, halimbawa, pag ba nahuli yung pulburon, saan dinadala? Hindi nyo magets pinapaikot yung pulburon, nire-recycle. Alam ba ng mga Pinklawan niya? Ang alam nila, hulihin lang yun yan. Hulihin niya kasi nakitaan ng pulburon, hulihin. Yun lang alam nila. Pero yung recycle na tinatawag, hindi nila alam yun. May tinatawag kasing pain eh. Na hindi ko nakalimutan ko kung asang bansang ginawa yun, pero hindi ko alam kung saan bansa yun, nabasa ko dati sa history, na ang ginawa niya, yung pulburon pinadami niya. Pero galit na galit siya sa pulburon. Ang ginawa niya, yung mga pulburon, pinainan niya para mahuli kung sino yung mastermind. Ano ba, yung pulburon, nakita mo sa airport, sige, palagpasin mo yan. Siyempre, isipin ng tao o ba't pinalagpas yung pulburon? Akala ko ba galit ka sa pulburon, ba't mo pinalagpas? Hindi, ang utak pala ng tao na yon ang gagawin para mahuli kung saan dadalhin yun. Di ba? Wala silang ganyan. Wala silang ganyan diskarte, mga Pinklawan. Wala silang ganyan. Oh, kaya hindi sila umuunlad sa pagpakapanalo, hindi eh. So may political tool for them para manalbahe. Yun yung yun yung sinabi ng Korte Suprema that you cannot use it for political persecution. Opo. So malinaw, attorney, na baga diskresyon na ng Senado na ipagpatuloy agad-agad o sa makatwirang panahon ito ngang impeachment trial kung meron man dyan sa Senado at hindi na dapat baga i-delay pa. Yes. Kung makakarating sa Senado yung articles of impeachment. Kasi right now, yung bruhaha, yung circus doon sa House Justice Committee, alam mo, I don't think they will even get to the Supreme Court because they have committed so many violations even in their own procedure. Totoong 60 session days, but I think ito yung na-justify yung Supreme Court for defining yung ilang araw, yung 10 days ng araw dahil para hindi maabuso, para hindi madribble ng sobrang dribble dahil nasa discretion nila yung session day. Ngayon, 60 session day is too much of a 60 session day na ang tagal-tagal. Kayang-kaya nilang manipulahin yung kanilang patakaran to suit their yung kanilang gustong gawin, yung kanilang abuso, no? Sobra hindi. So talagang kailangang itigil, not because ayaw natin papanagutin si Vice Presidente, but because we want this constitutional tool, very, very powerful, the only effective tool of the people to demand accountability from high-ranking government officials. Okay. Sinasalbahin nila, hindi nila ginagawa ng tama. Kung gagawin nila to ng tama, ang ganda ng impeachment. It's a very nice tool. Ang ganda ng wisdom ng Constitutional Commission for inputting this for the first time in our Constitution para mapanagot ang tao. Pero hindi nila nakikita yung tamang gamit. Opo. Sayang talaga. Sinalbahin nila ang taong bayan nung impeachment nung presidente na kaalyado nila. Pagkatapos ngayon, nananalbahi ulit sila sa taong bayan sa ginagawa nila kay Vice President Sara. Yung violation na ginawa nila na sobra pa. Let me just go ahead. No? Yung violation nila
na pagsabpina, wala naman, hindi naman talaga dapat ganon yung ginawa nila diyan sa AMLAC, yan sa kay Madriaga. Ano to Hindi, okay yung kay Madriaga eh. Pwede yun eh. Pwede nilang imbitahan yon sa Congress, imbestigahan, ganyan, mag-testify. Pwede yun. Sige, palagpasin natin yun. Pero yung kalikali mo, yung nakaraan, 2027, 10 taon, transaction ni Sara sa bangko, tapos papa-impeach mo siya? Ay, Diyos ko po. Mag-isip-isip kayo. Sige, mag-isip-isip kayo kung tama yun. sa kanila, fishing expedition, sa akin, demolition job. Demolition Job yan Tama, Because tama. Saka fishing expedition din. salita nila, nakapag-expose sila ng mga in-expose nila na puro mali ang sinabi nila sa taong bayan. Katulad nung AMLAC, for example, pinresent niya napakalaking pera. Akala tuloy ng tao, sa mga tao, na kahit yung mga nagte-text sa akin, Attorney, bulag ka ba? Bingi ka ba? Ang laki-laki ng perang ninakaw nila. Sabi ko, hindi mo ba naintindihan? Papaliwanag. Ang daming Pilipino nakakaya, no? Yung tapos ka ng pag-aaral, ang tinapos mo, matinding kurso pa. Tapos ang paniniwala mo sa transaction, kinuha ni Sara lahat yung pera. Grabe. Totoo pala yung sinabi ng ibang bansa, bagsak tayo sa reading comprehension. Bagsak tayo sa pangunawa ng mga ganitong bagay. Yan ang hirap. Alam nyo may mga relihiyon na libre na ang Biblia, pinamimigay nila. Bisa kumuha kayo doon. Magbasa-basa kayo para medyo ma-enhance naman yung karunungan natin. Kasi ang wisdom, tandaan nyo, ang wisdom, hindi yan nabibili. Ang wisdom, hindi yan natututunan. Ipinagkakaloob yan doon sa taong nakikita ng Panginoon na talagang karapat dapat humawak at mag-manage ng mga bagay-bagay dito sa lupa. Di ba? Yung mo, transaction, paano naging kabuuan ng pera yon? Aba, kung ako lang, may passbook ako dito, ito passbook ko, papakita ko. Oh, ayun, tingnan, ayun, oh. Ang daming transaction yan, ang daming transaction yan. Oh, isipin mo, ang daming transaction yan. Aabot ng milyon yan. Wala naman akong milyon. Milyones, di ba? Kinumpute ko, naabot ng 20 million. Ko po. Wala naman akong milyones na talagang meron lang tayong labas-pasok ng pera. Yun na nagbibilis transaction. At 10 taong, kung 10 taong, mas malaki. Di ba? Sa'yo. Yung ni-report ng AMLA is the volume of transaction. Yun yung naging transaction niya over a period of years. Hindi niya pera yun. Pag pinaikot mo yung pera mo lumabas-masok, yun ang transaction mo. Yun yung ni-report nila na akala mo pera nila. So, yung mga ganun in simple terms. So, these are abuses, these are violation of due process ni Vice President Sara because hindi makakapagpaliwanag si Vice President Sara doon sa nilabas nila hanggang dumating yung tamang panahon kung makakarating sa Senado, makakapagpaliwanag siya. Mali po yan, ganito po yan. Hindi naman makakarating sa Senado dahil may violation nga. Tinimanda na nga sila ni Attorney Torion na sinasabi, grabe ang mga violations na na-commit ng House Justice Committee. So they have to be stopped from proceeding. Hindi yan po proceed. So ngayon, ano ngayon ang situation ng tao? Ang situation ng tao is that what stands is yung narinig nilang kasinungalingan ni Madriaga at yung narinig nilang inaccurate statement ng AMLA pati ng pinayagan ng bangko ng BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas. Hindi dapat yun Yung what should have been secret is no longer secret. Pwede palang i-violate natin ang karapatang pantao, karapatan ng bawat mamamayan dahil sa kayo ang mga nakaupong makapangyarihan. Yan ang problema Pag boto lang tayo ng boto ng mga tanga. I'm sorry. Attorney. Okay, ganito lang po muna tayo mga kababayan. Napakinggan na po natin si Antonio, si Virgilio Garcia. No? Kita-kita naman natin, ako ang silbi ko dito para palawakin ang ating kaisipan. Buksan ko yung mga nakakatulog na hindi naman natin sinasadya minsan na tayo ay mabiktima ng mga naririnig natin. Kasi ang isang bagay na niniwala ko na wala nakapagpapaliwanag, yun ang magiging paniniwala niya. 'Di ba? Kaya minsan may mga tao akong pinakikinggan kahit galit ako Kasi may mga tao minsan tayo na nandoon ng kasagutan minsan Doon sa bagay na ayaw mo, minsan nandoon ang kasagutan. Tandaan yan. Kumbaga sa pagkain, kung ano yung pinakaayaw mong pagkain, yun ipapakain siya ng doktor para gumaling ka. Parang gano'n ba? Ayaw mo na mapait. Ayaw mo na ampalaya. Yun ipapakain sa'yo lagi-lagi kasi yun ang kailangan mo. Di ba? Ganun ang buhay. Ganun ang buhay di ba?
Yun dapat ang binibigay ko sa inyo based sa science, based biblial, na tinuturo ko sa inyo para may matutunan tayo lahat dito. No? Maraming salamat po. Hanggang dito lang po. Isang makabulong talakayan na naman. Paalam at huwag ninyong kalimutan mag-subscribe at mag-like at mag-komento para malaman natin kung ano yung mga saloobin pa ninyo. No? Paalam sa inyong lahat.